Nang bumagsak ang apokalipsis, nagising ang lahat sa kanilang kapangyarihan. Ang iba ay makapangyarihang kontrolin ng tubig, ang iba naman ay makalanghap ng apoy. Akin, kaya kung alisin ang kapangyarihan ng kahit sinong may pangalang John. Lumipas ang 3 taon at hindi pa rin ako nakatagpo ng isang John. Sa halip, pinagsasampal at pinapahiya ako dahil sa pagiging pabigat. Isang araw habang naguhukay ako sa basura sa kahirapan, nakasalubong ko ang matagal ko ng kaibigan na si Clara na nakikiusap na makain. Nagyakap kami at umiiyak. Niyakap ni Clara, paano magiging patas sa lahat ng iba pang mababa ang lipad ay may kapangyarihang magwawasak ng mundo, samantalang ang kaya ko lang gawin ay palitan ang pangalan ng tao ng John. Sa sandaling iyon, may sumabog sa aking isipan. Sandali, anong sinabi mo? Parang nag-iinit ang dugo ko. Umikot ako at mahigpit na niyayakap ang kanyang kamay, ang aking boses ay naglalagablab sa kasiyahan. Pagkatapos kong ipaliwanag lahat, agad na sumagot si Clara. Kaya basta may pangalang John, maaari mong agawin ang kanilang kapangyarihan, walang kailangang kapalit. Nag-aatubili ako, hindi ko pa talaga ito nagamit. Sagot ko ng maingat, may isa. Kailangan munang saktan ako ni John, saka magiging akin ang kanyang kapangyarihan. Kumusta naman sa iyo? Nagtatampo ang bibig ni Clara. Kailangan kong manapak ng isang tao, bulong niya, at sigaw ang linya. Bago pa man bumaba ang mga salita, malakas na hakbang ang bumagsak sa isang kaldero, nagbubuga ng putik sa aming mga mukha. Lumakad si Bruno kasama ang kanyang mga tauhan, nakangiti habang tinatapakan ang basag na palayok namin. Aba, hindi ba ito ang tinatawag na henyo? Ngayon ay naguhukay ng mga natirang pagkain, ang kanyang kanang binti, na nagising bilang isang S-rank na binti ng espada, ay nagliliwanag ng isang nakasisilaw na gintong liwanag. Tumatawa ng malakas ang mga tauhan niya sa likod niya, ang kanilang mga tawa ay umaalingaw sa makipot na eskinita. Isang-isa sa kanila ay nangungutya, Bruno, dating pinakamagandang babae sa paaralan, ngayon ay sobrang baho na, hindi ko siya tatanggapin ng libre. Isa pa ang nagtuturo ng daliri sa akin. Hoy ikaw, ano ang binubulong mo kanina? Hari ng ilalim ng mundo, mas tama pang hari ng mga daga. Saka, hindi na makapaghintay, tumigil na sa kwento, yumuko at dilaan ang botes ni Bruno. Baka kung masaya siya, itatapon niya sa iyo ang kalahating bulok na pandesal. Tumingin si Bruno sa amin ng may matinding paghamak. Umalis ka na, o mamatay ka na. Pumiyok si Clara, buong lakas niya ay inilabas niya pasulong. Sumisigaw siya, pumunta ka sa impyerno. Isang matalim na tunog ang umalingaw habang matindi niyang tinamaan ang mukha ni Bruno gamit ang palad niya. Nagsisigaw siya sa mukha nito, pangalan mo ngayon ay John. Umiikot ang ulo ni Bruno sa gilid, agad na namamaga ang kalahati ng kanyang mukha. Sumabog siya sa galit at sinubukang sigutin ang sarili niyang pangalan, ngunit mali ang lumabas sa kanyang bibig, basag at walang laman. Tinitingnan niya ang electronic ID tag sa kanyang dibdib ng may panginginig, ang pangalan niya ay nag-iiba, nagbabago ito sa John, pero wala ng oras para intindihin ito. Binubuhos niya ang lakas sa kanyang kanang binti, sumisilakbo ang gintong liwanag, at tinatamaan ng malupit si Clara sa dibdib. Napatitig ako ng malaki. Itinutulak ko si Clara palayo. Tinanggap ko ang buong lakas ng sipa sa aking dibdib. Isang mabigat at malambing na tunog ang umaalingaw sa eskinita. Parang tinamaan ka ng truck. Tumatalbog ang katawan ko pabalik ng 3 metro, bumangga sa isang bumabagsak na pader na gawa sa brake. Sumabog ang alikabok sa paligid ko. Humihikab ako sa sakit. Ang dugo ay umaakyat sa lalamunan ko at nagsimula akong tumawa ng baliw. Isang mainit at mabigat na daloy ng enerhiyang metalik ang bumubuho sa aking mga binti, at si Bruno, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod ng may ingay, niyayakap ang kanyang mga binti sa takot. Ang mga binti ko, sigaw niya habang ang kanyang mga alamat na binti ay unti-unting nanghihina sa harap ng mata ng lahat. Yung mga tauhan na kanina ay nakatawa ng malakas ay biglang napahinto, namutla na parang multo, para bang mga pato na nahuli sa lalamunan. Nararamdaman ko ang lakas na dumadaloy sa akin na parang isang mabagsik na dragon na napalaya. Itinataas ko ang ulo ko at tumawa. Tinitigan ni Clara si Bruno na nakalugmok sa putik, pagkatapos ay tumingin sa akin at sumilay ang pag-asa sa kanyang mukha. Nangangako siya, matatag at tiyak, Ash, gagawin kitang walang hanggang supply ng Johns. Hahalikan ko siya sa aking mga braso at ipapahayag ng buong puso ko. Sige na, dadalhin kita sa tuktok. Samantala, nakahiga si Bruno sa putik na parang patay na aso. Ang kanyang mga binti, ang kanyang pagkalango ay parang lutong pansit. Huwag niyo akong papatayin, ako na ang gag-abay. Alam ko kung nasaan ang mga supply. Nakaluhod si Leo sa harap ko, pinipilit ang noo niya na magdikit ng mahigpit sa malamig na putik na may malakas na tunog. Tumingin ako sa kanya ng malamig at walang pakiramdam. Pangalan, kapangyarihan, usap. Nanganginig si Leo at sumagot ng mahina. Si Leo po, sir. Ang aking kapangyarihan ay ang paggawa ng asukal. Isang maliit na kamay lang araw-araw. Wala akong silbi. Sumunod lang ako kay Bruno para makaligtas. Tumaas ang isang kilay ko, nakangiti sa loob. Sa isang apokalipsis na kulang sa enerhiya, ang pinong asukal ay kasing halaga ng ginto. Tumingin si Leo pataas, desperado at masigasig. Walang nakaliligtas mag-isa dito. Kailangan mo ng teritoryo o wala ka ng silbi. Nandito sa harap ang Black Rock Camp. Kontrolado ng kanilang boss ang isang larangan ng gravity. Ang mga mandirigma niya ay hanggang B-rank lang. Isa ang nag-aasikaso ng konstruksyon, isa ang nakakadetect ng mga kapangyarihan. Ang natitira ay pasanin lang. Sa iyong kakayahan, madali mong makakamtan ng lugar na iyon. Iginagalaw ko ang aking mga daliri, nararamdaman ang metalikong enerhiya na nananatiling umaalingaw sa aking mga binti. Ang aking mga mata ay nagliliyab sa gutom. Kakaiba, magpatuloy ka, Leo. Magaling ka at palagi kang may lugar sa aking hapag. Lumuhad si Leo habang nakangiti ng malawak, nagsusumamo. Oo,
Sir. Salamat po, sir. Salamat po. Sa likod namin, may isang desperadong sigaw. Pakiusap, dalhin niyo ako. Nasa lupa si Bruno, nakayakap sa aking pantalon gamit ang parehong kamay, ang mga mata ay walang buhay sa kawalan ng pag-asa. Umiiyak siya ng husto, tumutulo ang ilong niya. Naghalo ang luha at putik na parang isang nakakadiri at nakakaawa. Iniangat ko ang kamay niya, walang emosyon ang boses ko, para akong tumitingin sa isang basurang bagay. Hindi ako nagdadala ng pabigat na patay na. Hinawakan ko ang kamay ni Claire at naglakad. Hindi na ako tumingin pa pabalik. Sinasabi ko sa kanya na nakangiti, "Tara na, sir, natin ang kanilang teritoryo." Kakaunti pa lang namin sa gate ng Black Rock Camp nang isang matalim na mapanuyang boses ang bumasag sa hangin. Aba, sinong nandito? Ang ex kong si Ash ang nagdala sa mga batang utusan mo para mangalap ng tira. Tumingin ako pataas. Nandito ang dating kong si Lily na nakadikit kay Jake na parang siya ang may-ari nito. Pinapagana niya ang kanyang kapangyarihan, bahagyang pagpapalaki. Hinaampas ng mariin ang kanyang mga paa na mas malaki na ngayon sa mga batong sahig. Bang! 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 Ipinapakita ang mababang klase ng pagmamataas. Ang bakal na tungkod sa kamay ni Jake ay kumikilos at nag-iiba anyo. Minsan isang tinik, sa susunod isang matigas na palo. Tumawa si Jake, akala niya nandito tayo para magmamakaawa ng pagiging kasapi at hindi niya sinubukang itago ang kanyang pagkadismaya. Lily, hindi natin pwedeng papasukin ang basura tulad nito. May mga pamantayan ng Black Rock. Wala akong sinasabi. Pinapalakas ko lang ang balikat ni Claire, nakangiti ang mukha ko. Si Clara ay matagal nang pinipigil ang isang bagyo. Ngayon ay kumikilos siya na parang kidlat at dalawang matalim na sampal ang ibinibigay, isa sa bawat mayabang na mukha. Tawag ni Clara ng malino at matalim na tinig. Ngayon, pangalan mo ay John. Agad na sumasabog ang lakas. Sinasabi ni Lily na ituro ang ilong niya at sumisigaw na parang nag-aaway na babae. Paano mo nagawang tamaan ako? Alam mo ba kung sino si John dito? Bago pa niya may proseso ang sinabi niya, pinaganya niya ang bahagyang pagpapalaki sa galit, hinampas ang pinalaki niyang binti na may malakas na hangin, diretso sa aking dibdib. Ngumiti ako. Inilalagay ko ang mga paa ko at sumandal para harapin ito ng direkta. Boom! Isang mabigat at malambing na tunog ang umaalingaw-ngaw. Hindi pa makapagsimangot si Lily. Biglang pumuti ang mukha niya habang nararamdaman niyang umaagos ang kanyang lakas na parang bumagsak ang isang dam. Sumisigaw si Lily habang ang mga binti niya, nagkakawit-kawit at pumipintig ang mga kalamnan niya nang may nakakadiring tunog at ang mga binti na iyon. Sobrang proud niya na agad siyang bumagsak na parang tuyong kahoy na nabali, at ang sakit ang nagtulak sa kanya na bumaba sa kanyang mga tuhod sa mismong lugar. Nakikita ni Jake ito at naputol sa galit na labis. Hindi niya napapansin na tinamaan na rin siya ng kapangyarihan ng pagbabago ng pangalan. Humiyaw siya. Nilapitan mo ang babaeng kay John. Patay ka na. Biglang naging tibak ang kanyang tungkod. Isang malamig na kidlat ng bakal na dumudugo sa hangin papunta sa aking puso. Tumawa ako at diretso itong tinahak. Pag-activate ng pagtanggal ng kakayahan. Ibibigay mo lahat sa akin. Isa na namang malambing na tunog at ang tibak ay bumaba na parang tinamaan ng isang walang katapusang kawalan sa isang kisap mata. Ang sandata sa kamay ni Jake ay naging mahina at kulay abo, isang basang walang silbing pansit. Sabay nilang sigaw sina Jake at Lily. Paano nawala ang ating mga kapangyarihan? Sila ay sigaw at bumagsak na parang dalawang buhawi ng basang luwad. Ang bawat patak ng kulay ay nawala sa kanilang mga mukha. Dahan-dahan akong bumaba at niyayakap si Jake sa ulo na nakangiti na walang init. Ang tapang-tapang mo noon, hindi ba? Ang yabang-yabang mo ba noon? Binubuhat ko ang nakaluhang kawayan mula sa lupa. Sa isang pag-iisip lang, nagbabago at nag-iiba ito sa aking hawak. Nakatingin sina Jake at Lily na parang nakakita ng multo. Nakabuka ang mga bibig. Bago pa sila makarecover, nakatayo na ako. Isang suntok bawat isa at pareho na silang nakahiga. Iwawagayway ko ang kamay ko. Leo, tamba ka dyan sa gate. Sabihin mo sa lahat na nasa loob na lumabas dito. Ngayon, lumiwanag ang mga mata ni Leo. Tumayo siya sa harap ng gate, nakataas ang mga kamay sa kanyang mga balakang. Makinig kayo dyan. Dumating na ang boss. Mga matatalino ang lalabas at magpapasubmit. Isang galit na sigaw ang sumabog mula sa loob. Sino ang may lakas ng loob na mag-ingay sa Black Rock? Bumukas ng malakas ang bakal na pinto at libo-libong tao ang bumuhos palabas. Nawawala ang kanilang matinding lakas nang makita nilang tatlo lang kaming nakatayo doon. Nagtawanan sila ng mapanlait. Yung nasa unahan ay nakangisi. Talaga. Isang manghuhukay at dalawang pulubi. Tumatawa ng husto ang mamamatay silang na may mga peklat hanggang halos umiyak na siya. Tinuturo niya ako ng daliri. Talagang hindi tumatanggap ang Black Rock ng basura. Ngunit dahil inihain na ninyo ang inyong mga sarili sa aming pintuan, sino kami para tumanggi? Ngumisi ako at inikat ang aking leeg. Clara, gawin mo na ang iyong parte. Ngumiti si Clara. Sa kasiyahan, binabato niya ang karamihan tulad ng isang tigre sa gitna ng mga tupa. Napakabilis niyang umaalis sa paningin. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos sa kaliwa at kanan. Isang sunod-sunod na serye ng matalim na hampas ang umaalingaw-ngaw. Para siyang baril na umiikot. John. Buong pamilya mo ay John. Bago pa makareact ang kahit sino, ang pangalang John ay nagliliwanag na pula sa bawat ulo. Pagkatapos ay isang bagyo ng galit na kakayahan ng dumaan at tinamaan ako ng sabay-sabay at hindi ako nakaiwas sa kahit isa. Ding! Matagumpay ang pagtanggal. Parang mga barya na bumabagsak sa isang vault. Dumami ang dami ng tao at napapikit ang mga mata para bang tinanggalan ng gulugod. Nararamdaman ko ang pagbaha ng lakas sa aking katawan at sinubukan ko ng basta-basta ang isa sa mga bagong nakuha ko. Ang resulta ay
nagpapakaba sa akin. Sa lahat ng tao na ito, siyam lang talaga ang may kapangyarihan. Ang pinakamaganda sa lahat ay kay Scarface. Pagsasama-sama ng material. Tuwing hahawakan niya ang isang bagay, nagkakaroon siya ng katangian nito. Ang iba, lalong nagiging katawa-tawa. Pwede mong palakihin ang buhok sa sobrang bilis. Makakalikha ang isang tao ng Wallace mula sa walang katapusan. At ang pinakakakaibang, instant na disenyo ng kuko kapag nais. Malapit na akong isulat silang lahat kapag ang huli ay huminto sa akin ng biglaan. Isang pampalakas ng kakayahan. Kaya nitong palakasin agad ang kahit anong kapangyarihan, pero ang kondisyon ng pag-activate ay nagpapako sa akin. Kailangan kumain ng isang kamay na puno ng asukal. Tumingin ako kay Leo na nagbubura ng pawis sa noo niya. Napatigil din siya, tapos ngumiti ng pinakamalaki na nakita ko. Iniipit ko ang aking mga daliri, ramdam na parang umaapaw ang lakas. Tahimik akong tumawa. Perpekto sila. Para silang ginawa para sa isa't isa. Bigla ang bumukas ang lupa at isang napakalakas na puwersa ang bumagsak mula sa itaas. Isang matapang na boses ang umalingaw-ngaw. Sapat na. Ang boss ni BlackRock, si Rock, ay pumasok sa paningin kasama ang dalawang makapangyarihang mandirigma. Malamig ang mata ni Rock na parang yelo. Tinatanggal ang mga kapangyarihan. Nakakatuwang palusot pero sa ilalim ng aking gravity field, hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataong umangat ang daliri. Ang gravity ay tumataas ng 10 beses sa normal nitong timbang sa isang iglap. Ang mga batong tile sa ilalim ng aking mga paa ay pumuputok at bumabagsak. Ang aking mga buto ay umuungol sa ilalim ng nakakasulasok na puwersa. Ngunit napansin ko na isa sa mga mandirigma ni Rock ay nakatitig sa likod ng kanyang boss, malaki ang mata sa takot. Lumipat na si Clara sa panig na hindi nakikita ni Rock at pinagsasampal siya ng matindi. Tinitigan niya si Rock ng diretso sa mata, ang boses ay puno ng pangungutya. Nakakamanghang larangan ng grabidad, boss. Sayang at John na ang pangalan mo ngayon. Hindi pa alam ni Rock kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang larangan ng gravity, ang kanyang pinakamalakas na armas na parang bula ng sabon. Nawalan siya ng lakas ng sabay-sabay, sumuko ang katawan ni Rock. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod bago ako. Ang grabidad na dati ay sumisira sa lahat. Ngayon ay binubusog siya mula sa loob. Ang kanilang boss ay bumagsak sa loob ng ilang segundo. Nangingitim ang mukha ng dalawang mandirigma niya habang takot na tumakbo. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataon. Bumubukas ang aking larangan ng grabidad at pinipilit silang dalawa sa lupa. Ang boses ko ay yelong malamig. Sumuko ka o mamatay. Dalawang pagpipilian. Nang magbago ang mga mandirigma niya, biglang bumagsak ang kapit ni Rock kay BlackRock. Pumapasok ako sa kampo ng BlackRock na parang ako ang may-ari at agad na napapailing ako. Sa aking palagay, ang kumikislap na kuta ay hindi talaga totoo. Wala ni isang matibay na pader at kalat-kalat na kalungkutan sa abot ng aking paningin. Iniangat ko ang braso ko sa balikat ni Leo. Nabigla, Leo, ito ba ang BlackRock? Leo, na narito rin sa kauna-unahang pagkakataon, mukhang naguguluhan din. Paano ito naiiba sa mga slums? Isa sa mga dating mandirigma ni Rock ay ngumiti ng pagod. Ash, BlackRock ay may kabuoang 120 tao. Mas mababa sa 50 ang may kapangyarihan. Nagpapatuloy siya. Ganyong maliit na kampo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mas malaking kampo sa itaas natin. Anumang malakas na gumagamit ng kakayahan, isinusuko namin. Anumang mahalagang yaman, isinusuko namin. Kapalit nito, nakakakuha kami ng pagkain. Tinitingnan ko ang mga ordinaryong tao na nagkukumpulan sa mga anino, nakatitig na walang buhay at walang emosyon. Nawawala ang kasiyahan sa akin. Lumakad si Leo pasulong, inaalok ang isang maliit na bungkos ng bagong likhang asukal. Mas matatag na ngayon ang kanyang boses. Hayaan mong mangalap ako ng impormasyon tungkol sa paligid. Pakinggan mo muna, saka tayo gagawa ng plano. Huling-huli na ang ingay sa kampo ng BlackRock noong gabing iyon, nakaupo ako sa isang madilim na silid na walang laman, nakatitig sa kumikislap na kandila habang nag-iisip. Nang tahimik na bumukas ang pinto, pumasok si Clara na may dalang mangkok ng manipis na lugaw. Inilapag niya ito at umupo sa tabi ko. Ang liwanag ng buwan ay bumababa sa kanyang mukha. Inabot ko ang kanyang mga kamay, dahan-daang hinawakan, na medyo namamaga pa mula sa mga palo. Dumaan ka na ng napakarami dahil sa akin, sabi ko ng tahimik. Hindi sumagot si Clara. Saka lang niya ipinatong ang ulo sa aking balikat. Lumilingon ako upang harapin siya at masulyapan ang mga makinang na mata niya. Ash, miss na miss ko nung bata pa tayo. Mahinahon ang kanyang boses, pero may panginginig sa ilalim nito. Ang mainit niyang hininga ay dumadampi sa aking leeg. Mahigpit ko siyang niyayakap. Sa mundong wasak na ito, ang init sa aking mga braso ang tanging nararamdaman kong totoo. Noong gabing iyon, naging mas higit pa tayo. At dito, sa mga guho ng apokalipsis, itinanim namin ang aming mga ugat. Kinabukasan, halos tapos na kaming kumain, isang malaking pagsabog ang Sam Iris sa kapayapaan. Ash! May problema tayo. Ang duo ng yelo at apoy mula sa Frostfire Camp. Dumarating na sila. Binangga ko ang pinto para buksan. Isang alon ng lamig na parang bumabaliw at naglalagablab na init ang sabay na bumagsak sa akin. Sira na ang pintuan. Frost, ang matanda, mestro ng Arctic Freeze. Blaze, ang mas batang tagapagsanib ng Inferno Burst. Mahigit 100 piling mandirigma ang nakatayo sa kanilang likuran, naglalabas ng pagnanais sa dugo. Nagsusuka si Blaze ng isang spark, nakatitig kay Leo at sa mga nag-aalab na sibilyan. Tumato siya. Ito na ba ang bagong boss ng BlackRock? Kawawa naman. Isang kampo na puno ng mga walang kwentang tao. Frost, tingnan mo ang lugar na ito. Halos hindi ito karapat dapat maging ating pamatayan. Ngunit agad na tumutok ang tingin ni Frost kay Clara. Ang malamig na kasakiman sa kanyang mga mata ay walang pagtatangka na itago. Maaaring
maghintay ang teritoryo, pero ang babaeng ito, iba siya. Batang, ibigay mo siya at titiyakin kung mabilis ang kamatayan mo. Pinag-aaralan ko ang dalawang bumubulusong na masa ng kapangyarihan at pinaliliit ko ang aking mga mata. Clara, mukhang may tagahanga ka. Bumigat si Clara ng malamig na hininga. Sa isang iglap, ang lahat ng matinding enerhiyang iyon ay pumihit papasok at taglaho. Ang pumalit dito ay ang perpektong larawan ng isang walang magawang mahina at marupok na babae. Inaalis niya ang aking kamay at dahan-daang nilalakad papunta sa dalawang magkapatid. Nabibiyak ang kanyang tinig sa dalamhati. Ash, 3 taon nating paghuhukay sa basura kasama ka, hindi ko na kaya. Tumatawa ng malakas si Frost at Blaze. Ngayon ay isang matalinong babae. Sumabog ang mga tagasunod nila sa likod nila, humuhuni, tawanan, at mga pang-iinsulto na pumuno sa hangin. Sa kanilang mga mata, wala siyang ibang nakikita kundi isang magandang gantimpala na gumagapang papunta sa kapangyarihan. Dalawang magkapatid na lalaki ang malawak ang mga braso, kahit pinapababa na ang kanilang mga kakayahan, naghihintay na pumasok ang isang magandang babae sa kanilang yakap. Nang pumasok si Clara sa pagitan nila, habang abot kamay na nila ang kanyang mga balikat, bigla siyang bumaba. Mabilis na parang multo, sumigaw si Clara, pangalan mo ngayon ay John. Parehong sumabog sa galit ang magkapatid at automatikong niyayakap ang kanilang mga kakayahan para wasakin siya. Pero ang pagpapalit ng pangalan ay nagpipigil sa kanila. Isang saglit ng ganap na pagkalito sa isipan. Binuksan ko ang aking larangan ng grabidad at nagpasimula ng pag-atake. Ngayon ay pinipilit ko ang aking sarili sa pagitan ni Clara at ng paparating na suntok. Sa sandaling tumama ang yelo at apoy sa akin, nililinis ng aking kakayahan ang mga ito. Kahit hindi man lang ako kumurap, 2 agos ang sumugod sa akin. Isa sa nagliliyab, isa sa nagyayelo, hindi kailanman nagkakasalungat. Naghalo sila. Ang duo ng apoy at yelo ay umuungol ng malungkot at bumagsak. Bumagsak sila sa lupa na parang 2 patay na aso. Tahimik na katahimikan ng Bamalot. Lahat ng 100 piling mandirigmang nasa likod nila ay napipigil sa tawa, nakapako ang mga ekspresyon. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahina na pag-ungol ng yelong kumikislap at ang mga apoy na unti-unting namamatay. Isang mata, dahan-daang nilalakad ng deputy, nanginginig. Boss, nakikita niya si Frost na kayang magyelo ng 100 milya sa isang galaw, at si Blaze na kayang sunugin ang lahat hanggang abo. Nakatukod silang pareho sa lupa, nakademonyo, nakatitig ng walang malay, naglalaro sa putik, tahimik na nagsasabi, ako si John. Hoy, masaya ang putik. Isang takot na sigaw ang sumabog mula sa karamihan. Nawala ang kanilang mga kapangyarihan. Lahat ng iyon, nawala. Ang takot ay sumabog sa 100 puwersa na parang isang salot. May ilan na naduduwal pabalik sa di paniwala na babagsak sa mga tao sa likod nila. May ilan ding awang nakahawak sa kanilang mga kapangyarihan para makipaglaban. Ngunit sa sandaling tumingin sila sa akin, namamatay ang liwanag sa kanilang mga kamay. Hindi kaya ng isang mandirigma ang mental na pagbagsak. Sumisigaw siya at tumakbo palayo. Kinakain ng abo ang kanyang mga kapangyarihan. Isa siyang halimaw. Nagpapababa ako ng gravity field. Bumagsak siya sa lupa at nanatili roon. Ang kanyang mga buto ay kumakalampag sa ilalim ng bigat. Ang takot sa pagbagsak ng paniniwala ay mas masakit kaysa kamatayan mismo. Sinundan nila ang malakas para lamang mabuhay. Ngayon ang kanilang mga Diyos ay naninilaw sa lupa. At ang lalaking nakatayo sa harap nila ay kaya ring gawin iyon sa kahit sino. Siya ang kamatayan na nakakatawang anyo. Ang isang mata ang unang bumigay. Bumaba siya sa kanyang mga tuhod ng may ingay. Matindi ang pagtama niya sa bato, sumabog ang kanyang mga tuhod sa lupa. Hinuhubad niya ang batch ng apoy na yelo mula sa kanyang dibdib, sinasagasaan ito sa ilalim ng paa, at sumisigaw, huwag niyo kaming papatayin. Wala kaming magagawa sa buong North River Mart. Ikaw lang ang karapat dapat Ma'am Uno. Maglilingkod kami bilang iyong mga kabayo. Hayaan niyo na kaming mabuhay. 100 tinig ang sigaw ng sabay. Naglilingkod kami kay Ash hanggang kamatayan. Naglilingkod kami sa aming reyna hanggang kamatayan. Ang buong 10 puwersa na sumugod ng handang pumatay ay ngayon nakaluhod na magkasama. Nakapikit ang mga noo sa putik, nagbubuga ng ulap ng alikabok. Ang paghanga at takot na nagmumula sa kanilang mga buto ay nagpapalakas ng panginginig sa buong Black Rock. Tinitingnan ko ito ng malamig. Kung saan may kaguluhan, ngayon ay may pagsuko na lamang. Biglang dumating si Leo mula sa likod ng karamihan, nakangiti at puno ng paghanga ang mga mata. Ash, ikaw ay walang katulad at parang Diyos. Basta may panlasa ka. Leo ngumiti pagkatapos yumuko ng malapit at binaba ang boses. Ash, nag-ugnayan lang ako kay Old Walt. Sa totoo lang, sobrang useful nila. Ibinubok ako ang aking mga mata at tumingin pataas. Papalapit na si Old Walt. Siya ang taong nagsilbi kay Rock, yung nakakakita agad ng kakayahan ng kahit sino. Isang bihirang talento na nasasayang sa ilalim ng isang taong masyadong duwag para umangat. Ngumingiti si Old Walt ng mainit. Ash, karamihan sa mga kapangyarihang ito ay hindi panglaban, pero marami sa kanila ay sobrang praktikal. Nakakuha yon ng atensyon ko. Ipaliwanag mo ng mabuti. Umiinog si Old Walt habang nagsusumamo. Sa ganitong mundo, kung gusto nating umunlad, laging unahin ang mga yaman. Nakakita ako ng 2 tagapagpagaling sa grupo, mahihinaman, pero tagapagpagaling.
Pero meron na tayong matandang Chester ngayon, sabi niya, habang nagtuturo sa likod niya, yung may kakayahan na nagpapalakas at kumuha ka pa ng kakayahan na pang tubig. Malinis na tubig ay hindi na problema, kaya ang pangunahing hamon natin ay pagkain. Malayo ang Black Rock, pero napapalibutan tayo ng bukas na kalawakan, perpekto para sa pagsasaka. Sa mga tagasunod ng Ice Fire Duo, may mga gumagamit ng kakayahan na makakatulong dyan. At may isang tagapagpatayo pa, solusyon na ang problema sa pabahay. Malamang ganito nila na itatag ang malaking tagasunod ng Ice Fire Duo noong una pa lang. Pagkatapos ng buong paliwanag ni Lolo Walt, muling lumapit si Leo at bulong, Ash, kailangan nating panatilihing lihim ito sa ngayon. Magpatayo ng mataas na pader, mag-imbak ng butil, maghintay ng tamang panahon. Ang huling salitang yun ay tumama sa akin na parang sledgehammer sa dibdib. May isang bagay sa kanila na nagpapaliyab at nagpapasunog ng ambisyon. Inilalakad ko ang aking kamay at humarap sa mga sumuko ng puwersa. Magaling. Mula sa sandaling ito, sa isigat ka na kay Leo at kay Lolo Walt. Kahit ano pa ang sabihin nila, gagawin mo. Sino mang tutol, kayong lahat na may 100 tao ay sasama sa kanila. 10 boses ang sumagot ng sabay, opo, sir. Yumuko ako at tinitigan ng isang mata na nanginginig pa rin. Maglingkod ng maayos. Ginagantimpalaan ko ang katapatan. Isa lang ang mata na kumikilos ng pabulusok. Opo, sir, sumpa ako sa buhay ko. Hindi kailanman nagkaroon ng mapanlinlang na pag-iisip sa utos na ibinigay, nabubuhay ang Black Rock. Ang mga ordinaryong tao na nagtatago sa mga anino, naghihintay na mamatay. Naging pinakamahalagang yaman sila lahat. Isang matandang tagagawa ng uri ng lupa na may ranggong 2 ay itinaas ang isang kamay. Ang lupa ay sumisigla na parang umaangat na dragon at 100 metrong pader ang biglang tumataas mula sa patag na lupa. Isang batang babae na may uri ng kahoy ang pumapaloob sa hangin gamit ang parehong kamay. Makukulay na berde ng mga butil ng trigo ang sumabog mula sa lupa. Sa loob ng 3 araw, ang kahirapan ay naging hindi makikilala. Isang gumagamit ng kakayahang may tubig ay naglalabas ng sariwang bukal, nililinis ang mga taon ng amoy. Sa tabi ng masaganang, hinog na bukirin ng trigo, nakatayo si Clara sa isang maganda at marangyang damit, kamay at isipan. Tumingin siya sa skyline na unti-unting umaakyat sa malayo. Ash, tingnan mo, nagawa na natin ang isang lungsod. Pinapanood ko ang lahat na may layunin sa malayo at may pagbabago sa aking dibdib. Kumakalat na ang balita. Ang mga gumagamit ng kakayahan mula sa labas ay nagsisimulang magpakita at gustong pumasok. Tinawag ko si Leo at nagsalita ng tahimik. Leo, meron bang sa ating grupo na kayang gumawa ng damit? Mabilis na nag-isip si Leo, pero tumango siya ng ulo. Hindi pa, pero nang pinalawak namin ang mga hangganan, nakakita kami ng isang nayon. Maraming ordinaryong tao, at mayroon tayong mga gumagamit ng kakayahan na makakalikha ng mga karayom at sinulid. Ang sinasabi ko, ikaw ba ay nagmumungkahi? Ngumingiti ako at tinitingnan ng kalangitan sa malayo. Ipasa ang balita, may kakayahan o wala. Itim na bato ang tatanggap sa lahat, walang pinipili. Lalong sumikip ang ekspresyon ni Leo. Ash, lahat, hindi kakayanin ng mga supply natin yan. Lumapit ako upang harapin siya, matatag at malalim ang boses. Leo, tandaan mo na ang mga gumagamit ng kakayahan ay nananatili sa lugar, pero tanging libo-libo lang ng mga ordinaryong tao ang makakapag-convert ng isang wasteland into isang lungsod. Ipasa ang salita kung gumagamit ng kakayahan o hindi. Kung handa silang magtrabaho, tatanggapin sila ng Black Rock. Tumingin ako kay Clara. Ikaw na, mga uniforme, rango, isang batas para sa Black Rock. Gusto kong tumakbo ang makinang ito ng buong lakas. Ngumingiti si Clara, maliwanag, walang kahirap-hirap, relax. Ang bawat taong lalabas ng Black Rock City ay magmumukhang kabilang sa isang tunay na hukbo. 5 buwan ang lumipas na parang isang iglap. Ang Black Rock City ay lumawak ng 3 kilometro palabas. Ang mga gumuong guho ay napalitan na ng maayos na hanay ng mga bahay na gawa sa kulay abo na brick. Hindi na amoy ang hangin. Sa halip, isang malinis at matamis na amoy ng palay ang dumadaloy sa lahat. Ang mga mabubuting taniman ay sumasaklaw sa buong lupa. Ang mga kanal ng irigasyon ay nagkakatagpo-tagpo sa bawat direksyon. Higit sa 1,000 residente at kanilang mga mukha ay hindi na walang buhay. Sila ay mukhang mga taong nais mabuhay. Isang mata ang nangunguna sa puwersa ng labanan sa walang tigil na pagbabantay. Yung mga gumagamit ng kakayahan na kayang gumawa lang ng Wallace o mag-arte ng kuko. Sa tulong ng amplifier ni Chester na umaandar ng 100 beses ang normal na lakas, sila ang naging pinakaproduktibong puwersa sa lungsod. Ang mga gumagamit ng kakayahang may karayom at sinulid na pinamumunuan ni Clara ay makakagawa ng 100 dekalidad na uniforme sa isang araw. Nakatayo ako sa mga pader na 100 metro ang taas at tinitingnan ng umuunlad na lungsod na aking itinayo gamit ang aking sariling mga kamay. Ngunit sa mabagsik na desyertong ng apokalipsis, ang kasaganaan ay isang uri ng kasalanan. Hindi na maitago ang paglago ng Black Rock City. Sa malayong abot ng tanawin, nagsisimula ng magtipon-tipon ang mga anino ng kasakiman. Darating ang kaguluhan. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang unang banta ay hindi tao. Nagmumula ito sa mga bundok. Lahat ng yaman na ito ay tila napakadelikado bago ang tunay na hari ng kagubatan. Sa madaling araw, isang sigaw ang bumusag sa kalangitan at nagwasak sa bawat mapayapang panaginip. Tinitingnan ng bantay sa pader
pader ang hilagang bundok ng may takot. Ano iyon? Isang madilim na gintong linya ang dumadaan sa langit, nag-iiwan ng kulog sa likod. Isang hayop na higit sa 10 metro ang haba, bawat bahagi ng katawan nito ay nakasuot ng baluti at may kaliskis na kulay ng madilim na ginto. Pinakamaganda sa lahat, isang pares ng mga pakpak na halos 20 metro ang lapad ay nakatiklop sa ilalim ng mga balakang nito. Bawat balahibo ay nakalapat na parang isang talam ng bakal. Kapag kumikilos ang mga pakpak, punitin ng hangin ang paligid na may sigaw na parang saksak. Ang hayop na ikaapat na antas, ang gintong tigre na may pakpak, ito ay umiikot sa ibabaw ng Black Rock City. Bawat pagtibok ng pakpak ay naglalabas ng isang marahas na bagyo ng bakal na puwersa. Libo-libong matutulis na piraso ng bakal ang umiikot sa bawat hangin. Ang mga kagubatan ng ironwood sa paanan ng mga pader, makapal na parang bakal, ay nabasag sa mga splinter sa loob lamang ng ilang segundo. Isang mata ang umuungol habang pawis na malamig ang bumabasa sa kanyang likod. Lahat ng puwersa, maghanda. Puwersang depensa, ayusin ang mga posisyon, dalawang mandirigmang may kakayahang lumipad ang lilipad upang harangin. Nagniningning ang gintong mata ng tigre na may gintong slit pupils na may kasiyahan ng mandaragit. Kumakabog ito ng mababang ingay. Ang mga balingang gawa sa aloy sa kamay ng parehong mandirigma biglang napaluwag sa kanilang hawak. Iikot ng imposible sa ere at bumalik, tumusok sa parehong mandirigma papunta sa pader sa likod nila. Pumutok si Leo sa command hall, mapatla ang mukha. Hindi natin ito mapipigilan. S na rango. Hindi pa nga maabot ng aking larangan ng gravity. Binubuksan ko ang pinto, nakasimangot ang mukha. Sumusunod si Clara sa likod. Sa labas, ang gintong pakpak na tigre ay bumaba ng walang pigil, malakas ang sigaw na parang binabaliw ang mga pader. Para na rin siyang tumatawa sa dalawang biktimang natatakot sa likod ng kanilang mga kalasag. Tumitindi ang tingin ko. Nasaan ang ating tagapag-alaga ng espiritu? Binato ni Leo ang isang bungkos ng dayami sa likod na silid at hinaila palabas ang isang lalaking nasa katandaan na nanginginig na parang dahon. Kitang-kita na basang-basa si Rex na may kakaibang kakayahan sa pag-aalaga ng espiritu. Malakas ang nginig ng kanyang mga ngipin. Hindi ko kaya, isang hayop na pang king tier ito. Mamamatay ako sa backlash. Hindi ko kayang hulihin ng ganito. Para kang Diyos. Dahan-dahan akong bumaba at tinitigan siya, sobrang duwag para makagawa ng kahit ano. Sa loob ng 5 buwan, mayroon siyang pinakamahusay na pagkain at matibay na tirahan, at ito ang ibinibigay niya kapag mahalaga na. Sabi ko, diretso at malamig, kung ayaw mong gamitin ito, walang saysay na itago pa ito sa'yo. Iginagalaw ko ang kamay ko. Parang bundok na bumagsak sa kanya ang nakaperming larangan ng grabidad na nakapako kay Rex sa lugar. Tinitigan ko si Clara. Sa isang saglit na nagtagpo ang aming mga mata, alam niya kung ano ang gagawin. Para kang multo, at sa takot na tingin ni Rex, isang matalim at walang awa na palo ang ibinato ni Clara. Malinaw niyang sinasabi, pangalan mo ngayon ay John. Ang tunog ng bitak ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Si Rex, na kanina lang ay nakaluhod sa takot, ay nanigas habang ang pangalan ay kumapit. Sa isang saglit, nanigas si Rex. Hinawakan ni Clara ang kanyang braso at itinulak ito sa aking mukha. Sa sandaling iyon, ang kakayahan ni Rex sa pagpapatahimik ng espiritu ay tuluyang nailipat sa akin. Ako'y umuungal, si Old Chester, asukal. Hindi nag-aatubili si Old Chester kahit isang hininga. Hinahawakan niya ang isang malaking bungkos ng dekalidad na asukal, isinubo ito, at nilunok ng buong lakas. Tagapagpalakas ng kakayahan. Domene ng tagapagpalakas. Lubos na paglaya. At sa aking isipan, ang enerhiyang panghuhuli ng espiritu nakakalain ko lang. Sa ilalim ng daang beses na pagpapalakas ng amplifier, para itong 100,000,000 toneladang gasolina na ibinuhos sa isang spark, at sumabog ito bilang isang araw na sapat upang magbigay liwanag sa buong mundo. Sa ilalim ng 100 beses na pagpapalakas ng isipan, hindi ko na nakikita ang mundo sa mata ng tao. Nakikita ko ito bilang isang Diyos na kahoy. Kaya kung subaybayan ng bawat kembot ng bawat kalamnan ng gintong pakpak na tigre na nasa mataas sa itaas, kaya ko pang maramdaman kung ano ang naglalagablab sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Diyos-Diyos na pagmamalaki, at isang malawak na kalungkutan. Namumula ang mga mata ko. Yung puwersa na ito, naging isang sibat ng gintong liwanag, ay tumusok sa kawalan. Ako'y umaatungal, yumuko. Ang gintong pakpak na tigre ay umaatungal ng isang sigaw na yayanig sa buong mundo. Malalaking pakpak na naguhulog ng mga alo ng bakal na puwersa sa isang desperadong paglaban. Hindi nito maipaliwanag kung paano mula sa lungsod ng mga walang kwentang nilalang, isang bagay ang sumabog. Isang presyon na nagpapanginig sa mismong kaluluwa nito. Muling akong umusad. Ang sahig na bato ay pumutok sa ilalim ng aking mga paa. Ako'y umuungal, yumuko. Ang 100 beses na mental na tanikala ay humahawak sa kanyang lalamunan at nakakapit. Sa sandaling iyon, ako ang Diyos ng lahat sa loob ng 100 milya. Ako ang Panginoon ng lahat ng buhay. Ang gintong pakpak na tigre ay umuungol ng isang matinding sigaw. Ang mga madilim na gintong pakpak na sapat na malakas upang durugin ang bakal ay napapahinga na parang naputol sa dalawa. Hindi na kayang panatilihin ng malaki nitong katawan ng sarili sa langit. Bumaba ito na parang bundok ang bigat mula sa langit. Bumagsak. Isang malaking hukay ang sumabog sa pintuan ng lungsod. Ang alikabok ay sumabog sa bawat direksyon. Humuhupa na ang alikabok. Dahan-dahan akong naglalakad papunta rito, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Nasa loob ito ng hukay, ang gintong dugo ay dumadaloy sa mga bitak ng kanyang baluti. Pagkatapos, sa aking isipan, isang maliit na nanginginig na boses na parang isang 7 taong gulang na batang lalaki ay naging mas malinaw. Masakit, huwag pumatay. Makikinig ang malaking pusa. Tumigil ang nakataas kong kamay. Itong halimaw, sa gilid na ng kamatayan, ay napilitang binuksan ang isipan nito
ng aking daang beses na lakas ng espiritu. Hindi na ito isang nilalang na puro instinkto. Ito ay isang buhay na may pakiramdam na parang tao. Dahan-daang lumalapit ito sa akin at ang malaking ulo nito na sapat upang lunurin ako ay humihilig sa akin na parang isang pusa sa bahay. Lahat ng bakas ng intensyon sa pagpatay ay nawala na. Mula sa malalim nitong lalamunan, isang mahina, pakiusap na ungol ang lumalabas. Tinitigan ko ito at may isang ligaw na damdamin ang bomb-alot sa aking dibdib. Mula ngayon, Goldfang ang pangalan mo. Sumasampa ako sa likod nito at tumayo sa malamig at mabigat na kaliskis. Nagbubunyi si Goldfang ng isang mahina, mababang ingay. Nakabuka ang kanyang gintong mga pakpak hindi upang lumipad, kundi upang magpahayag ng dominasyon na sumisipsip sa lahat ng nakikita. Tinitingnan ko ang buong lungsod ng Blackrock. Yung mga taong kanina'y natakot ngayon ay nakatingin sa akin ng may paggalang na halos katulad ng paggalang. Itataas ko ang aking kamay at ang aking boses ay umaalingaw na parang kulog. Lampas sa utos, wala nang naghahanap ng mga hayop. Anumang hayop na pumasok sa lungsod, dadalhin ni Goldfang sa pagkakaayos at gagamitin para magbigay ng pagkain. Isang mata at higit sa 1,000 residente ang sumabog sa isang sigaw na niyanig ang langit. Lumipas ang 5 buwan. Hindi na makikilala ang lungsod ng Blackrock. Sa labas ng mga pader, ang mga larangan ng mga durog na bato na dati ay sumasaklaw sa bawat direksyon ay ganap ng nalinis. Nakatayo sa kanilang lugar ang mga hanay ng malalaking, maayos na gawa sa kahoy na kulungan. Ito ang pinakamahalagang operasyon ng Blackrock City, ang Goldfang Run. Leo ay mabilis na lumapit, hindi maitago ang ngiti sa kanyang mukha. Dumating na ang tributo ngayong araw. Nakatayo ako sa mataas na pader at tinitingnan ng daanan sa bundok. Dozens ng malalaking mutant na baboy at mutant na tupa ang tahimik na naglalakad ng sunod-sunod, pinapatnubayan ng isang pangkat ng mas mababang ranggong mutant na lobo papunta sa mga kulungan. Mataas sa itaas, ang madilim na gintong silweta ni Goldfang ay dahan-daang lumalabas at pumapasok sa ulap. Paminsan-minsan, isang maikling matapang na sigaw ang umaalingaw pababa. Isang mata ang nagmamasid sa bumabalik na convoy na puno ng karga, puno ng damdamin ang kanyang mukha. Ash, sa loob lang ng 6 na buwan, 5 beses nang lumaki ang ating reserba ng pagkain. Noong mga panahong iyon, nag-aagawan ng mga tauhan sa isang luma ng delata na pagkain. Ngayon, bawat bata sa Blackrock City ay umiinom ng gatas ng mutant na hayop sa bawat pagkain. Para silang mga tangke. Dahan-dahan akong tumango. Hindi lang ang pagkain. Sa wakas, nagkaintindihan na ang buong sistema na nagpapatakbo sa Blackrock City. Lumabas si Clara sa isang makinis na madilim na suit pang-combat, matalim ngunit maganda, at pamwesto sa tabi ko, pinapanood ang manipis na usok na umaakyat mula sa lungsod sa ibaba. Ang mga karaniwang tao na aming tinanggap ay ngayon marunong ng mag-ukit ng balat ng hayop at magpagaling ng karne na parang mga eksperto. Totoong buhay at umaandar na ang Blackrock City at kitang-kita ito sa libo-libong ektarya ng lupang sakahan na nakalatag sa buong lungsod. Hindi kailanman kulang ang karne, ngunit sa ilalim ng lahat ng matinding kapayapaan na ito, nakakaramdam ako ng isang bagay pa. Ang tahimik na paghihintay bago sumiklab ang bagyo. Boss, kumalat na ang balita tungkol sa atin. Ang Red Claw Brigade sa Hilaga ay narinig na hindi lang tayo nag-iimbak ng butil, kundi walang katapos-tapusan ng imbakan ng karne. Nagsimula na silang lihim na mag-ipon ng kanilang mga puwersa. Huminto ako sa isang malamig na tawa, pinupukaw ang isang spark ng yelo at apoy mula sa aking daliri. Hindi ko pa nga napag-uusapan ng utang sa Red Claw Brigade tungkol sa mga luma nilang bayad sa proteksyon at hindi na sila makapaghintay. Tumingin ako sa langit. Parang nararamdaman ni Goldfang ang aking nakamamatay na intensyon. Sinasadyang bumaba siya ng mabilis, ang malalaking pakpak niya ay humihip ng matinding hangin at matatag siyang bumaba sa ibabaw ng pader ng lungsod. Nagniningning ang aking mga mata sa matinding handereng pumatay. Isang matalim na ngiti ang yumuko sa sulok ng aking bibig. 10 buwan ng pagiging tahimik. Panahon na para kumilos ang Blackrock City. Sa ilalim ng bawal na zone sa likod ng bundok, nakayuko ang malaking katawan ni Goldfang sa gitna ng mga sirang bato. Kumikinang ang kanyang madilim na ginto na mga kaliskis sa liwanag ng buwan na parang dumadaloy na likidong metal at ang mga pihit na pupil niya, na karaniwang puno ng mabagsik na galit, ay nakatitig sa akin ng may kakaibang bagay, kaba, at paghahangad na mapahanga. Pinapanood ko ang kanyang mga pakpak na walang tigil na kumakabog at tahimik na nagtatanong, ano ang nangyayari? Bumaba ang ulo ni Goldfang, isang ulo na kasya ng pantanggal ng tank at umungol ng malalim mula sa kanyang lalamunan. Binubuksan niya ang kanyang dambuhalang panga, ngunit walang amoy ng dugo, tanging isang mayamang, malinis na halimuyak na may matalim na metalikong amoy. Ash, kumain ka, nagising na ang kanyang isipan pero hindi pa rin madali ang makipag-usap ng tao. Bigla niyang ibinulwak ang isang panloob na cork kasing laki ng walnut, nagliliwanag na ginto mula simula hanggang dulo. Nakatigil ito sa kalagitnaan ng hangin, matatag na hinihigop ang mga metal na elemento sa paligid, at ang mga kalat na bato sa malapit ay nagsimulang manginig, bahagyang na-magnetize ng kanyang paghila. Kumakabog ang puso ko sa dibdib. Ito ay isang panloob na core, tinatama ni Goldfang ang aking balikat, malinaw at dalisay ang kanyang mga mata na walang bahid ng pagdududa. Sa mundong wasak na ito, mas bihira ang tiwala kaysa sa anumang kakayahan. Tumingin ako sa malinaw niyang mga mata, walang pag-aatubili. Binubuka ko ang bibig ko at nilulon ang butas ng inner core. Sa isang iglap, para na akong nakain ng isang bola ng kumukulong tinunaw na ginto. Bam! Isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiyang bakal ang sumabog sa loob ko. Ang katigasan ay ganap, parang 10,000 bakal na karayom na dumadaan sa aking mga buto.
Nararamdaman ng aking enerhiyang yelo at apoy ang pagpasok nito at agad na sumiklab, ang buto sa kaliwang kamay ay napakalamig, ang kanang kamay ay naglalagablab na apoy. Ang dalawang puwersa, na dati ay perpektong balanse, ay nagsimulang mag-away habang umiikot ang metal na kakayahan sa pagitan nila. Ako'y bumagsak sa aking mga tuhod sa sakit. Bumibigay ang lupa sa ilalim ko habang nagkakagulo ang aking larangan ng grabidad. Nawawala ang kulay sa mukha ni Clara mula sa kinaroroonan niya. Malapit na siyang tumakbo papunta rito. Umaatungal ako upang pigilan siya. Tumahimik ka sa likod, alam ko kung ano ito, ang huling puwersa sa loob ng koken. Kahit na ito ay marahas, ang enerhiyang metal ay may kakaibang kakayahang maghatid at sa gabay ng manipis na hibla ng primal na espiritu ni Goldfang, natagpuan ng nagngangalit na yelo at apoy ang isang tulay sa pagitan nila. Metal ay nagdadala ng init, ang kakayahan ay nagdadala ng puwersa, ang yelo at apoy ay nagsasama. Tatlong kapangyarihan ang umiikot ng mariin sa aking sentro, bumubuo ng isang naglalagablab na tatlong kulay na buhawi. Noong dati ay marupok ang aking mga kanal, ngunit muling binuo ng enerhiyang metal, matibay at matatag tulad ng mga tubo na halwang metal. Pagkatapos ng mahabang sandali, dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Isang kislap ng ginto ang sumisilay sa aking mga mata at naglalaho. Itataas ko ang aking kanang kamay. Hindi na lamang yelo at apoy ang hawak ng aking palad. Isang malalim na madilim na gintong liwanag ang dumadaloy dito. Mas matatag, mas matalim ang lakas na ito, na-unlock ang kakayahang pang metals bago ko pa maramdaman. Isang malakas na alarma ang umalingaw-ngaw sa kalangitan sa Black Rock City. Leo ay nagmamadaling umakyat sa likod na bundok, nanginginig ang boses, "Boss, nandito na ang Red Clover Gate." Dala-dala nila ang 3,000 mandirigma. Tumingin ako ng malamig at pinisil ang ulo ni Goldfang. Dumating na ang mga bisita. Tara, salubungin natin sila. Tumatama ang ulo ni Goldfang habang malakas na umuungal, binubuksan ang kanyang mga pakpak at nagbubuga ng isang marahas na bagyong bakal na nagtulak sa akin pataas sa langit. Sa labas ng mga tarangkahan ng Black Rock City, sumabog ang apoy na nagliliwanag sa kalangitan. Ito ay isang tunay na puwersa sa laban. 3,000 tagagamit ng kakayahan sa masikip na pagkakaayos, sinusuportahan ng mga heavily modified na sasakyan pangdigma at naglalabas ng matinding tapang sa laban. Yung nakaupo sa harap ay nakasakay sa isang bukas na sasakyan na pang off-road, payat at matalim ang mata na parang lawin, na may nakikitang mga agos ng hangin na nakapaligid sa buong katawan niya. Gali ay sumisigaw ng may buong kayabangan. Mga tao ng Black Rock City, makinig kayo, ibibigay ninyo ang lahat ng inyong imbakan ng karne at ang paraan ng kakayahan, at papayagan ko kayong lahat na mabuhay. Hinahampas ni Gale ang isang hangin na parang blade na higit 3 metro ang taas sa pader ng Black Rock City, nag-iiwan ng malalim na sugat na kitang-kita ang loob, saka tumawa ng mapanukso. Nasaan si Ash? Lumabas ka dito, nung nasa ilalim pa si Rock, 3 gumagamit ng kakayahan ang dinadala sa akin bawat buwan. Nagpapalit-palit kayo ng boss at bigla ninyong nakakalimutan kung paano ang takbo ng mga bagay. Isang mata ang nakatayo sa pader na mapatla ang mukha. Gale, ayaw mong makipag-away sa aming boss. Umalis ka na dito habang may pagkakataon ka pa. Nagpapatawa si Gale ng malakas habang sumisigaw ang hangin sa paligid niya. O ano, ikaw at ang mga kalokohang ito, maglalaro at magtatapon, hindi niyo ako mapipigilan. Isang tinig lang ang naririnig sa North River Mark at iyon ay akin. Babae ang aking mahinaong boses mula sa itaas, sumisilip sa hangin ni Gale. Paano kung padalhan kita upang makatagpo ng iyong tagapaglikha? Lahat ay napalingon ng biglaan sa gulat. Isang dambuhalang gintong hugis ang sumasagilid sa liwanag ng buwan. Nakatayo ako sa likod ni Goldfang, nakatingin sa 3,000 nakasuot ng armor na mandirigma na parang Diyos na nakatingin sa mga insekto. Lumiliit ang mga pupil ni Gale, tapos isang mapagsamantalang pangit na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Isang hayop na S-rank, kaya pala totoo ang mga balita. Ash, napamahalaan mo talaga ang isang gintong pakpak na tigre. Ibibigay mo na ito at isasali kita sa trono ng North River Mart. Tumatalon ako mula sa likod ni Goldfang at sumagot. Akala mo karapat-dapat ka? Pumapasok ang aking larangan ng grabidad habang bumabagsak. Boom! Sumalpok ako sa lupa 10 metro mula kay Gale, lumilikha ng isang hukay 3 metro ang lalim sa lupa. Binubura ko ang alikabok sa pantalon ko at tinitingnan siya ng nakangisi. Gale, kung gusto mo talaga ng parangal, hayaan kitang bigyan ka. Hinahawakan niya ang hangin gamit ang parehong kamay at bumaba ang presyon sa 100 metro sa bawat direksyon. Patay ka na, ang bagyo ay umuungol. Hindi mabilang ng mga talam ng hangin ang sumabog bilang mga sinag ng asul na liwanag at dumaan sa lahat ng direksyon, parang hinihiwa nila ang hangin mismo. Isa itong mandirigmang A-rank na walang takot na nagsasagawa ng lahat. Mapanganib ang mga talam, kasing bilis ng kidlat. 5 buwan na ang nakalipas, maaaring nakapagpahirap pa ito sa akin. Hindi muna. Isusumpa ko ang isang salita. Clara, na parang kuryente ang galaw, bigla siyang pumapasok sa laban. Hindi man lang siya tumitingin sa mapanganib na mga blades. Nakakalusot siya sa depensa ni Gale ng may eksaktong tempo. Ang kanyang payat na kamay ay gumuhit ng isang marikit na arc sa pagitan ng unos. Lock! Isang matalim na palo na humahampas sa nagngangalit na hangin na parang kulog. Sabi ni Clara sa matalim na utos, "Diyan na ang pangalan mo ngayon." Humihinto si Gale. Nakuha ng pangalan at sa isang saglit lang huminto ang kanyang bagyong unos. Sa saglit na yun, hinawakan ni Clara ang kanang braso ni Gale, ang puno ng enerhiyang hangin, at pinisil ito sa aking mukha. Lock! Walang sakit kahit kaunti. Sa halip, isang pakiramdam ng
kasiyahan na hindi ko pa nararamdaman noon. Ako'y napasigaw ng nakakaloko habang umiikot ang tatlong kulay na vortex sa loob ko. Ibibigay ko ang lahat sa akin. Ang kakayahan sa hangin sa loob ni Gale ay kumikilos na parang hinihila ng isang itim na butas, naglalabas ng walang kontrol sa pamamagitan ng marka ng pagtama niyon. Kitang-kita ang pag-urong ng kanyang katawan bago ang aming mga mata. Ang mabagsik na bagyong umaatungal ay naging isang banayad na hangin at pagkatapos ay wala na. Nagsigaw si Gale ng malupit. Huwag, ang aking kakayahan. Hindi ito pwedeng mangyari, ramdam ko ang bagong kakayahan sa hangin na nagsisimulang tumubo sa loob ko. Pinapatnubayan ng kakayahan sa metal, parang bahagi na talaga ito ng sistema ko. Bumagsak si Gale, mapatla ang mukha, at sa likod niya, nakatayo ang 3,000 niyang piling mandirigma na nakanganga sa gulat. Tinitingnan nila ang kanilang dating hindi matitinag na boss na nakaluhod sa lupa, nakatitig ng walang malay, nakaturo sa isang bonte ng lupa at tumatawa ng parang hanggal. Ako si John, nababalot ng takot na bulong ang hukbo. Tapos na ang boss. Siya ay isang rango, at isang palo lang ang nagpawala sa kanya. Tumakbo ako paakyat. 3 kulay na ilaw ang dumadaloy sa paligid ko. Itataas ko ang aking kamay. Isang bagyo ng matalim na bakal at nag-aapoy na yelong sumabog mula sa kawalan, pinutol ang isang tank ng Red Claw Brigade ng buo. Tinitigan ko ang 3,000 mandirigma. May iba pa bang gustong matuto? Ang tagapayo ni Gale ay bumaba sa kanyang mga tuhod, umiiyak at humihikbi. Boss, pakiusap hayaan nyo na kaming makaalis. Wala kaming magagawa. Ito ay ang banal na dominyo sa sentro ng lungsod ang nagsugo sa amin dito. Huwag nyo kaming papatayin. Hindi natin kayang harapin ang banal na dominyo. Isang malamig na kislap ang dumaan sa aking mga mata, ngunit ang mga mandirigmang ito ay tunay na mas malakas kaysa sa mga nakaharap na natin noon. Tumato ako ng malakas, Leo, habarin ang kanilang mga kagamitan at dalhin sila sa loob. Ipakita mo sa kanila ang pagiging magiliw. Binigay ang mga utos, lumingon ako sa tagapayo ni Gale. Sumunod ka sa akin. Sa madilim na silid sa likod ng manor ng punong lungsod, tayo si Gale's tagapayo, isang payat na lalaking tinatawag nilang Lolong Daga, sa harap ko, nanginginig, hindi man lang matapang na tumingin sa aking mga mata. Binubura ng Old Fox ang pawis sa kanyang noo at nagsabi ng nanginginig, Boss, ang banal na dominyo ay hindi katulad ng Red Claw Brigade. Hindi sila isang kalat-kalat na grupo, dagdag pa niya, nananatiling nerbiyuso. Kinuha nila ang kontrol sa mga pabrika ng armas sa Rivermark bago ang digmaan. May malakas na artillery na hindi kailanman kinakalawang, mga kahon na puno ng missile para sa isang sundalo, at pati na rin isang semi-automated na linya ng pananaliksik na nakalaan sa pagdevelop ng mga serum para mapahusay ang kakayahan. Inilalakad ko ang aking mga daliri sa pinong gilid ng liwanag na dumadaloy sa aking mga daliri. Pumunta ka na sa punto. Ang kanilang leader, ang matandang Fox, ay humihingal at nagpapatuloy, nakalutang sa isang misteryo. Tinutukoy niya ang sarili bilang papa ng Rivermark, S-rank. Ang kanyang kakayahan ay kontrol sa daloy ng oras, isa sa pinaka-ipinagbabawal doon. Sa loob ng isang daang metro mula sa kanya, mas mabagal ang galaw ng mga bala kaysa sa isang kuhol at ang isang segundo niya ay maaaring maging 10 segundo para sa iba. Pumikit ng mariin ang aking mga mata. Anong pangalan niya? Sagot ng matandang Fox. Ayaw niyang may nagsasabi ito ng malakas pero sa mga internal na file, nakarehistro ang tunay niyang pangalan bilang John. Tumigil ako sandali. Pagkatapos ay napasaya ako ng tawa, isang tawang may halong halos nakakatawang pagkawalang saysay. Tumitig ako kay Clara, nakabantay sa pintuan. John, isa pang John. Mukhang ang tinatawag na banal na kapangyarihan ng Papa ay nakatakdang magwakas dito mismo sa akin. Sa susunod na 3 araw, hindi nagpanik ang lungsod ng Blackrock dahil sa banta ng banal na Dominion. Sa halip, ito ay pumipintig ng isang uri ng buhay na bihira sa basag na mundong ito. Aking mga utos ay ipapahayag, walang sapilitang paggawa, walang rasyon batay sa ranggo, hindi lang karne ang sakop, maaari pang mangolekta ng bagong damit na ginawa sa personal na pangangasiwa ni Clara, at malinis na tubig. Sa umaga, ang mga taniman ng trigo sa loob ng lungsod ay kumikilos na berde sa ilalim ng pangangalaga ng mga gumagamit ng kakayahan ng kalikasan. Hindi nadala ng hangin ang amoy ng pagkabulok, kundi ang bahagyang tamis ng butil. Matanda ang mga nakaupo sa lilim at nag-aayos ng mga lambat habang ang mga bata ay naghabulan at naglalaro sa malumanay na pudgiling ni Goldfang. Parang naging pinakamatamis na pusa sa lungsod siya, binabalik ang lahat ng kanyang gintong tinik, pinapayagan ng mga bata na maglaro at magpasabog sa kanyang malawak na likod. Leo lumapit sa pader at iniabot sa akin ang isang bagong hugas ng mansanas, mainit na sabi, Boss, ang lahat ng 3,000 Red Claw Brigade surrenders ay isinama na sa bantay ng isang mata. Nang makita nila meron tayo dito, tunay na pagkain, tunay na kaayusan, lahat sila ay naging tapat hanggang kamatayan. Sino mang manghusga sa Blackrock City, sila ang unang lalaban. Ang ganitong uri ng katarungan at kapayapaan ay halos imposibleng lukso sa isang mundong nagkakain at nagsisihan. Tumingin ako sa ibaba sa lungsod sa ilalim ng aking mga paa, at mas matindi ang aking pangangailangan na protektahan ito kaysa kailanman. Pero hindi ako naging tamad. Sa 3 araw na ito, masigasig kong pinag-ukulan ng lakas ang pag-absorb sa kakayahan ng hangin na nakuha ko mula kay Gale, at sa tulong ng boost sa kakayahan, nabuo ko ang
isang perpektong saradong loop sa loob ko. Kaya kung magdala ng isang bagyong nyebe sa isang unos o balutin ang nagliliyab na metal sa isang pader ng apoy. Ang katawan ko ngayon ang pinakamapanganib na sandata sa buong Rivermart. Ngunit ang pinaka nagpapasorpresa sa akin ay si Clara. Habang ako'y lumalaki, hindi siya nahuhuli. Ang kanyang sariling lakas ay dumadoble bawat beses na ginagamit niya ang kakayahan sa pangalan, at kahit wala siyang sariling mapanirang kapangyarihan, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa isang di makatao. Sa gabi ng ikatlong araw, dumudugo ang pula ng araw sa kalangitan. Ang 100 metrong pader ay naghuhugas ng mahabang makitid na anino sa buong mundo. Ang malakas na kulog ay sumabog mula sa kawalan sa horizon sa labas ng Black Rock City. Isang madilim na alon ng bakal ang unti-unting sumusulong sa harap ng Holy Dominion's vanguard. Bawat sundalo ay nakasuot ng magkakatugmang camouflage na kasuotan at hawak ang EMP rifle na kumikislap ng asul. Isang figura ang unti-unting lumalabas mula sa hanay. Bawat hakbang niya ay sinisilaban ng lupa sa ilalim niya hanggang maging abo. Hubad siya sa katawan, may nakatatak na malupit na isang mata sa dibdib, kumikislap na kidlat na dumadaloy sa buong katawan niya na may palagi ang ingay na crackle. Ang komandante ng vanguard ng banal na Dominions, si Fang na may kakayahang kidlat na rango A, ang kanyang boses ay parang kulog, nagpapalakas ng alikabok mula sa pader ng lungsod. Ash, salubungin mo ang utos mula sa banal na utos ng Papa. Binaygo ng Black Rock City ang Dominion at nagtaglay ng S-rank na hayop. Putulin mo ang sarili mong 4 na paa at isuko ang Golden Wing Tiger. Kung hindi ka susunod, ang kulog ang gagawang alabok ang lungsod na ito. Hinawakan niya ang kanyang kamay pataas at isang kidlat na kasing kapal ng bar aisles ang bumagsak sa labas ng Black Rock City, naglaho ang tubig sa isang iglap, at ang kidlat ay gumuhit ng 100 metrong hukay sa lupa. Ang mga gwardya sa pader ay nagkagulo sa takot. Mas malupit ang kapangyarihan ng kidlat na ito kaysa sa anumang ibinato sa atin ni Gale. Nakatayo ako sa tuktok ng pader, pinapanood ang mapagmataas na palabas sa ibaba na may malamig na paghamak. Pangalan na bagay kay Fang. Sayang, kukunin ko muna ang unang regalo ng banal na dominyo. Tumingin ako sa gilid. Si Clara ay nakasuot na ng pinaliit na suit panglaban, matalim at kahanga-hanga. Nakataas ang buhok, nakangiting maliwanag na nakatingin sa akin. Ash, palitan natin ngayon. Ipakita mo sa kanya kung ano talaga ang pakiramdam ng tunay na kulog. Binibiti ko si Gold Fang sa ulo. Ang Gold Fang ay umungol na para bang sumabog ang mga bundok. Pinapalo niya ang kanyang mga pakpak at itinutulak ako pataas sa langit na parang gintong kidlat na naghihiwa sa dagat ng asul na bughaw na kulog. Umaatungal si Fang at magkadikit ang mga braso. Nangangailangan ka ba ng kamatayan? Bagyo ng pagkawasak. Daang-daang kulog na bola ng kidlat ang sumabog na parang mabagsik na electric na ahas na pumuputok mula sa bawat anggulo. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang lalaki na may nakasimangot na mukha sa tabi ni Fang ay kumilos din. Ang kanyang pangalawang komandante, isang A-rank na gumagamit ng Earth ability na sumasampal ng parehong palad sa lupa at sumisigaw, Ash, bumaba ka rito. Kumakatok at kumikilos ang lupa. Ang espasyo sa ilalim ng aking mga paa ay nagiging napakabigat at walang bilang na matutulis na sibat mula sa lupa ang sumabog pataas, nagsasama sa kidlat sa itaas upang bumuo ng isang selyo ng kamatayan na hindi makalalabas. Ngingisi ako, yan lang ang kaya mo, hindi kailangan ng mga pabilib na galaw. Hinahayaan ko lang na itaas ang kanan kong kamay at pindutin ito. 10 ulit na bigat ng gravity ang pumipigil. Isang bigat na di masukat ang bigat ay bumagsak na parang bumagsak na meteor. Ang nag-iinday na buhangin ay agad na nagkikompact sa lupa na mas matigas pa sa bakal. Ang mga sibat ng lupa ay bumabasag hanggang alikabok. Hindi pa man makapagsigaw ang gumagamit ng kakayahan ng lupa. Hinahatak ng grabidad ang buong katawan niya papunta sa lupa, tanging ulo lang ang nakalabas, dugo ang lumalabas sa bibig niya. Nakita ni Fang ito, at napalawak ang mga mata niya sa galit. Ngunit bago siya makapag-react, mabilis na kumilos si Clara, dumadaan sa mga butas ng kidlat na parang isang kidlat habang lahat ng sundalo ay nakamasid sa takot at ang galit na sigaw ni Fang ay pumupuno sa hangin. Dumating ang kanyang palad sa tamang oras. Tapak! Tapak, dalawang matitinding tunog ang umaalingaw-ngaw, nakababahala ang lakas sa nyaring katahimikan ng gravity field. Sinasabi ni Clara ng malinaw at matalim, John na ang pangalan mo ngayon. Tumama ang pangalan, at agad na namatay ang nagngangalit na kidlat. Lumapit ako, niyayakap ang parehong kamay niya, isa sa bawat kamay ko. Halos habarin ko na sila nang biglang tumunog ang mga alarma sa ulo ko. Isang kakaibang berdeng ilaw ang kumikislap sa mga mata ni Fang. Nagsisimula ng umusbong ang mga manipis na ugat mula sa ilalim ng kanyang pinaso na balat, dala ang isang siksik na lakas ng buhay. Pumikit ang mga mata ko, dalawahang kakayahan. Nakatago ni Fang ang isang kakayahan sa kalikasan sa buong panahon. Kidlat ang Somaira, kalikasan ang nagbabalik. Hindi nakapagtataka na siya'y pumasok ng may kumpiyansa. Sayang, laban kay John, lahat ng nakatagong baraha ay isang biro. Ako'y umuungol ng mababa at matatag. Lahat nito, ibigay mo na sa akin. Isang sigaw ng bughaw na liwanag ang sumabog pataas. Ang galit ng kidlat, ang bigat ng lupa, ang buhay ng kalikasan. 3 dambuhalang daloy ng enerhiya ang sumisigaw papunta sa akin sa pamamagitan ng aking mga palad. Fang at ang kanyang pangalawang komandante ay bumagsak na parang basang-basahan sa crater, nakadila ang laway na parang mga hanggal. Ako si John. Hihi. Maglaro sa lupa. Daang-daang pinakamahusay na sundalo ng banal na dominyo ang nakatitig sa eksena, at unti-unting bumababa ang mga EMP rifle sa lupa. Isang
Isang mata ang umaakyat ng enerhiya gamit ang kanyang espada at nagtatanong, tatapusin ko ba silang lahat? Tinitingnan ko ang nanginginig na mga sundalo, tapos ay sa puso ng Rivermark sa malayo, at unti-unting ngumiti na may alam sa aking mukha. Kumakaway ako. Isang hangin ng humahampas sa ilang nakaluhod na sundalo, binabawi sila ng 100 metro. Bumalik ka at sabihin kay John, naghihintay si Ash sa Black Rock City. Sabihin mong siya na mismo ang pumunta. Ang mga sirang labi ay nagkakagulo at umaakyat patungo sa abot tanaw. Sa susunod na 3 araw, nananatiling matatag ang lungsod ng Black Rock. Wala ni isang kaguluhan na inaasahan ng lahat. Pinipilit ni Old Chester na tapusin ang konstruksyon ng mabilis. Sinisigurado ni Leo ang mga linya ng supply. Sa maingat na pagbabantay ni Goldfang, mahinahon at epektibo ang pagpapatibay ng mga tao sa depensa. Alam ko, malapit na ang huling laban. Isang makinis na itim na luxury vehicle ang lumitaw sa horizon, sinundan ng daan-daang mabibigat na tank. Ang uri ng nakakahiyang sobra-sobra na walang lugar sa wasak na mundong ito. Ang pagpasok ng pinakamalakas sa Rivermark, ang papa, si John. Lumabas siya mula sa sasakyan, hindi nagmamadali, hawak ang anti-gang relo sa bulsa na umiikot sa pagitan ng kanyang mga daliri, malalim at walang hanggang ang tingin habang nagsasalita ng malamig at may autoridad. Nakakabilib ang pagpuksa kay Fang. Sasagutin ko iyon. Sa bawat hakbang ni John, ang lahat sa paligid niya ay nagsisimulang humina hanggang sa dahan-daang pagbagal. Sa kanyang sakop, humihinto ang hangin sa ere. Sa pader, ang mga takot na ekspresyon ng mga sundalo ay nakapikit sa isang walang hanggang sandali, kahit ang mga alikabok sa hangin ay halos huminto na rin. Ganito ang hitsura ng S-Rank Absolute Control. Parang isang Diyos na nagmamasid sa kanyang sakop, nilalakad niya ang nakaperming oras, nilalakad ng diretso sa akin, nakatitig habang nakatayo ako, matigas na parang estatwa, at nanlaki ang mata, anong laban ang hawak mo? Tinitingnan niya ako ng may buong paghihimagsik. Ang espesyal na balisong sa kanyang kamay ay nagliliwanag ng malalim na pulang liwanag at matinding itinutulak niya ito ng matindi sa aking dibdib, tunog ng pagtama, diretso sa puso. Ngunit nang subukan ni John na hilain ito, napansin niyang ang dugo na dapat ay sumabog palabas ay hindi natigil sa oras. Sa halip, umaakyat ito sa tibak at sa kanyang braso na parang may sariling gustong gawin. Yung mga sulok ng labi ko, na kanina nakatigil, ay napalawak sa isang ligaw at walang kontrol ng ngiti. John! Sobra kang arogante. Akala mo natutuyo ng oras ang lahat pero hindi mo mapipigilan ang aking kakayahang alisin ang lahat. Pumuti ang mukha ni John. Ano, nanonood siya ng may pandidiri habang ang relo sa kanyang kamay, simbolo ng kanyang banal na kapangyarihan, ay nagsimulang umiikot ng pababa sa likod. Ang napakalawak na daloy ng enerhiya ng oras sa loob niya ay dumadaloy sa tibak ng punyal at nagiging isang pilak na dragon na umaatungal habang sumasalpok sa aking dibdib. Niyaya ni John ang isang malupit na sigaw. Hindi ito posible. Tumigil ka na. Tumigil ka na ngayon. Pilit niyang sinusubukang magpasiklab ng bilis ng oras para makatakas, ngunit nakalapat ang mga kamay ko sa parehong braso niya na parang mga bakal na clamp. Lumalagos ang enerhiya ng 5 elemento sa kanyang katawan, pilit na binabasag ang bawat patong ng kanyang depensa. Nagkakaroon ng pulang ilaw ang aking mga mata, ang aking boses ay bumubulong ng mababa at magaspang na parang isang bangungot. Ngayon ang oras mo. Akin na ito. 3 segundo. 3 segundo lang. Ang hindi mapigil ang papa ay unti-unting nauupo sa harap ng lahat, ang kanyang balat ay natutuyo agad, ang kanyang itim na buhok ay nagiging abo, at sa isang serye ng malulupit na ingay ng pagkapira-piraso, siya ay nagiging isang puting buhok, wasak na bangkay na hindi na kayang ituwid ang kanyang gulugod. Inilalabas ko ang punyal at nagsara ang butas sa aking dibdib sa isang liwanag ng pagbalik takbo ng oras, pati ang aking basag na damit ay naibalik na parang walang nangyari. Si John ay bumagsak sa lupa, may malalim na hininga na lumalabas sa kanyang bibig. Tumingin ako sa kanya, malamig ang mga mata na parang bato. Salamat sa regalo, John. Lumayo na ako. Silver na liwanag, nakakatakot at maganda, dumadaloy sa aking palad. Sa likod ko, si Goldfang ay tumataas ng may malakas na sigaw. Tinitingnan ko ang malawak na hukbo ng hang, takot na takot silang nakalimutan na kung paano magbaril, at walang pagdududa kung ipinapahayag na si Rivermark ay may bagong Panginoon. Ang pagbagsak ni John ay sumaire sa tinatawag nilang banal na autoridad ng Holy Dominion sa isang iglap. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Hindi ko binibigyan ng pagkakataon ng mga natira na makahinga. Sa sandaling lumipat ang mga libong piling mandirigma sa kabilang panig, ginamit ko ang bagong kontrol sa daloy ng oras at pinangunahan ng pag-atake diretso sa mga guho sa puso ng Rivermark. Tumakbo ako ng napakabilis. Ang pagbilis ng oras ay nagpapalayo pa sa lahat at ang dati ay aabuti ng araw ay natapos at naayos na sa loob ng ilang oras. Binabasag ni Goldfang ang mga nakatagong underground na imbakan ng armas gamit ang isang hagod lang. Maingat na inaalis ng aking gravity field ang matagal nang nakasiling ng mga precision machinery. Maraming espesyal na halwang metal at sapat na EMP rifles para sa isang buong lungsod, lahat ay dinala pabalik sa Black Rock City na parang isang nililipat na bahay. Boss, yung ilan sa mga tore sa downtown na ito, kung pagtrabahuhan pa, pwedeng tirahan ng mga tao. Nakatayo ako sa pinakamataas na bahagi ng pader at hindi tumitingin pabalik. Ang downtown ay ang gulo ng sibilisasyon. Ang pinakamagandang libingan na maaari pa nitong maging lupa.
sakahan, at mabigat na industriya. Ito lang ang paraan para mabuhay sa isang patay na mundo. Sa loob ng 5 buwang ito, ang Black Rock City ay naging isang makapangyarihang makinarya ng digmaan. Hinahati ko ang libo-libong bagong elite at isinasama sila sa orihinal na pangkat, pinapatupad ang pinakamahigpit na disiplina militar na may isip. Pero ang ibinabalik ko ay kasing eksakto rin ng sobra. Dito, hindi lang para sa mga piling-pili ang exo armor. Kung matibay ka at handang magsikap, lahat pwedeng makakuha ng pinakamahusay na kagamitan. Mga pabrika sa Black Rock City ay nagsusunog ng makapal na usok, ang usok ng muling pagtatanim ng malalawak na taniman ay naipupush sa buong ani sa loob lamang ng 5 araw gamit ang teknolohiya ng pabilisin ang daloy ng oras. Matapos masipsip ang buong pundasyon ng banal na dominyo sa ilang bahagi, tahimik itong nakalampas sa antas bago ang sakuna. Tinitingnan ko ang hukbong nabubuo sa ibaba ko, bawat sundalo ay may dalang EMP na armas at ang ngiti sa aking labi ay unti-unting umuusbong. Ang katahimikan ay bumagsak sa ika-5 buwan, isang itim na puwang sa kalawakan ang bumukas sa langit sa ibabaw ng Black Rock City. Isang figure ang pumasok ng may buong kapalaluan, ang espasyo ay nagbabago at bumabagsak sa paligid niya na parang kahit ang liwanag ay nilulunan ng isang kailaliman. Void, umaatungal habang pinatay mo ang pinakamalapit kong kaalyado na si John, sinunog mo ang pundasyong itinayo ko, ngayon ililibing ko ang buong syudad mo kasama ka. Ito ang Void, ang lakas sa kakayahan sa espasyo na bagong tapos sa pagsasanay sa likod niya. Libo-libo ang libo-libong pribadong sundalo sa pamamagitan ng mga portal ng espasyo at nakatutok ang mabibigat na artillery sa Black Rock City sa isang iglap. Naramdaman ni Clara ang pag-igting ng presyon ng espasyo habang bumabalot ito sa kanya. Sabi niya ng tahimik na si Ash, ang kakayahan niyang pang-espasyo, ang diretsong laban ay sisira sa lahat ng ating naitayo. May plano ako, magpanggap na sumuko si Clara agad na naintindihan. Inutusan ko ang ganap na tigil putukan, tawagin si Goldfang at lumabas sa mga pinto ng lungsod kasama si Clara sa aking tabi. Nakakunot ang mukha ko na may tamang anyo ng takot at pagkatalo. Tumatawag ako ng may paggalang, Panginoong Void, ang iyong kapangyarihan ay lampas sa amin. Iniaalay ko ang lungsod ng Black Rock, hihilingin ko lang ang aming mga buhay, ikinatutuwa ni Void ang aking pagsunod. Bumaba siya ng may malamig na hilik at nag-teleport sa harap namin, ang mga mata ay nagliliyab ng puot. Batang punk, ngayon sasaktan kita gamit ang sariling kamay ko. Susundan mo ang aking kaibigan hanggang sa hukay ngunit halos lumabas na ang mga salita sa bibig niya nang biglang pumikit si Clara at sumbatan siya, batang hamog ang pangalan mo ay John ngayon, nagiging walang malay si Void at tinatakpan ng pisngi niya ngunit isang saglit lang ang lumipas.